Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Bagamat maulan po at may bagyo, salamat sa Panginoon dahil maaliwalas pa rin ho tayong makakapanambahan sa Panginoon. Ang sabi ho sa binasa natin kanina sa atin hong Bible reading sa Philippians 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ito pong verse na to ay nagpapaalala po sa atin na ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay nagmumula po sa ating personal na relasyon sa Panginoon. Amen? At ito pong relasyon na ito is the only best source of fuel for peace para po sa ating pamilya. Mga kapatid, andito pa rin po tayo sa pagpapatuloy po ng ating faith-fueled family in the series of Fuel of Peace. Samahan niyo po akong manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. Dakila naming Diyos at Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito'y maaari at maluwag po kaming makakapagsama-sama upang magbigay po ng papuri sa iyo at makinig ng iyong mga paalala at pagtuturo sa amin. Salamat po for giving us this day that we might be able to meet and fellowship with one another. Bagamat kasalukuyan pong may bagyo po ngayon, we ask for your Holy Spirit na payapain mo po ang aming mga puso at isipan. Lord, linisin mo po at alisin mo po anuman ang gambala or worries sa aming mga isip so that we can focus fully on you. Panginoon, bigyan mo po kami ng dunong to understand, mga mata to see your truth at mga tenga that can hear your voice lucidly. Sa pamamagitan po ng bawat verse na aming babasahin, Panginoon, manguna ka po sa amin, Panginoon, at punuin mo po, hindi lamang po ang aming mga kaisipan ng impormasyon, kundi hayaan mo pong mabago ang aming mga puso at ang aming mga gawa sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mai-apply anuman po ang aming maririnig ngayong umagang ito so that we can grow closer to you, living accordingly to your will alone, O God. Panginoon, teach us to delight in your words, pahalagahan ang iyong mga salita ng higit pa sa kahit anong mga bagay dito sa mundo. We thank you for this living word that you left for us that gives hope, that gives life, and that gives strength. Maghari nawa po sa amin, Panginoon, ang inyo pong kalwalhatian, ang inyo pong kabanalan, at ang inyo pong karunungan. At ang lahat po ng ito ay hiling po namin in the name of Jesus Christ, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po natin last month, mga bagay that are actually stopping peace in the family. At ang 7 po dito ay na-discuss na po natin last month. And these are to stop talking too much, to stop criticizing, to stop hurting with words, to stop nagging, to stop asking too many questions, to stop disrespecting people's privacy, and to stop talking back. Ito po ay ilan lamang po sa mga bagay na nagiging cause ng gulo, na pwede pong humadlang ng pangakong kapayapaan sa ating pamilya. At sa pagpapatuloy po natin sa umagang ito, ang isa po sa mga bagay that are actually stopping peace in the family is to stop talking down. Mga kapatid, tigilan na po sana natin yung pagsasalita na para tayong amo, na para tayong siga, na para tayong main character lagi, na kahit kayo po ay tatay, kayo man ay husband, kahit kayo man ay nanay, kahit kayo man ay wife, or kahit kayo ay ate or kuya. Bakit po? Kasi po, dumadating ang panahon na nagkakatabla-tabla na po ang edad ng mga tao. Kasi po,
nagkakapare-parehas na lang po tayo ng alam. Nagkakapare-pareho at nagkakahawig-hawig na lang po yung ating mga karanasan. So yung mga dating pinopupo po natin na mga ate, kuya, tatay, nanay, dumarating yung point ng panahon na para bang nagiging matalik mo na lang silang kaibigan. Kaya mga kapatid, tigilan na po natin dapat yung laging feeling main character, yung bang feeling mo palaging ikaw ang bida. Pero syempre dapat mga kapatid, hindi po dapat nawawala yung paggalang sa magulang, paggalang sa mga nakakatandang kapatid, lalong-lalo na at naging mabubuting mga ate at kuya naman po sila. Kaya kung maaari po, yung mga nakatatanda mismo, those person who are in authority at yung mga matataasang ranggo, minsan naman po sana, sila na po yung magkusang bumaba. Ganun po yung isa sa mga dahilan para magkaroon po ng peace sa isang pamilya. Hindi nagpapataasan, kung hindi nagle-level sa kanilang mga pedestal para naman po maging mas maganda at maging mas masaya ang samahan ng pamilya. Well, it is true that gap between parents and children, between elder brothers and younger brothers will narrow down in time, but it is still very important to continue to be respectful and polite to your elders, either to your brother, either to your sister, especially to your parents. Kasi po when you do, how can you be so wrong when you are polite? Sabi nga po ng Philippians 2:3, don't be proud but be humble and consider other more important than yourselves. Alam niyo po kasi merong mga tao na nakakasakal kasama kasi sakal na dahil sa sobrang superiority ng ilang members ng pamilya. Like yung mga, for example, yung mga tita or tito mo nung bata ka pa. Siyempre, that time, kinokontrol ka pa, dinidiktahan ka pa. Kaya alam po ngayong 30 or 40 ka na. Baka naman until now, dinidiktahan ka pa rin nila. Kaya kung halimbawa, nag-60 ka na, tapos kunwari, may nanliligaw sa'yo. Kaya lang yung tita mo, buhay pa, 80 na siya now. Baka naman hanggang ngayon, dinidiktahan ka pa rin, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, dapat po tigilan na po natin yung diktahan sa pamilya. Kasi ang karunungan po ng Diyos sagana para sa ating lahat. Amen? Ang mga Pilipino po kasi, kung bakit ko ito sinasabi, tayo naman po talagang mga Pilipino, may tendency po tayo maging extremist. I have nothing against yung tinatawag nilang matanda sa dugo, right? Yung halimbawa, merong matanda yung dugo sa'yo, 3 years old pa lang, pag nakita mo, yung iba, okay lang, natawaging tito, pero yung iba gusto, magmano ka pa kahit na ikaw ay 40 years old na. Of course, there are other ways to show your respect. But basically, that is how extreme our culture is. Minsan po sobra, minsan medyo labis na. Kasi po, dumarating po yung panahon na nagkakatabla-tabla na po yung level ng ating dunong. At kahit hindi ka man agree, hindi ka man sang-ayon sa mga pamumuhay ng mas nakababata sa'yo minsan, pag sila ay nasa tamang edad na, bilang respeto mga kapatid, hayaan na po natin sila. Siyempre, kung hihingin nila yung payo mo, salamat. Pero kung hindi naman po nila hihingin, sa ngalan ng kapayapaan, siguro po, manahimik na lang po siguro tayo. Hindi yung lagi mo na lang ipinagpipilitan yung payo mo, tapos hindi naman nila hinihingi. Anong mangyayari kapag ganon? Ang mangyayari po kasi kapag ganon, lalayuan ka lang nila kapag ganon. Tapos yung nakakalungkot niyan, on the side of the elders, usually ang mangyayari niyan, tatanda ka ng tatanda, ni wala man lang dumadalaw sa'yo. Kasi nga, takot sila sa presensya mo
Kasi meron kang record na parang controlling ka sa mga pamangkin mo. Ang tanong dito, mga kapatid, gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Napakarami na pong mga nauna sa atin na dapat sana'y kinapulutan na po natin ng aral. Dapat po siguro, mga kapatid, minsan mag-evaluate po tayo, mag-innovate din po tayo ng style. Let us stop the superior stance, the main character stance. Because eventually, age and rank levels up, at ang nangyayari po yan, even between parents and children. Pero mga anak, but remember, children, parents will always be parents. And they should be honored as parents. Kasi po, biblical po na paalala yan, biblical po na tagubilin po yan. So, if we are going to look at this logic, mga kapatid, paano nga ba tayo totoong sasucess sa life? Paano nga ba tayong totoong sasucess sa ating pamilya? Kasi ito po yung pinagmulan ng ating mga serye, kung bakit po ito pinanganak ang pag-aaral na ito. Kasi po yung mga taong marunong mag-volunteer na magbaba, lalo na yung mga nakatataas. Kasi po, in that logic, madaling nabubuo yung kapayapaan sa loob ng pamilya dahil naghahari po yung kapakumbabaan. Minsan kasi, yan po yung nagiging isa sa mga cause ng pagkakawatak-watak. At sa mga nababata naman, wala naman po kasi silang ibang tinitignan kundi yung mga nasa taas. Kasi later on, sila din po yung susundan at gagayahin ng mga mas bata sa kanila. Kaya kung pamilya ang usapan, mga kapatid, siguro naman po maintindihan natin na wag na po sana tayong makipagmatigasan. Wag na tayong makipaglaban because when you fight, you lose. Right? Maraming istorya ng tinatawag nating salitang regrets na nabubuo sa pamilya. Lalong-lalo na kapag dumadating na yung panahon ng grieving, yung merong isang miyembro ng pamilya, dumating na yung kanyang takdang panahon para umuwi sa Panginoon, na kahit sana'y madali nating matanggap, para bang may konting regrets? Kasi nga, namamana natin yung number 1 na ugali ni Satan, yung tinatawag nating pride chicken. Yung mga pride sa puso natin. Wala ho yung ginagawa kundi i-divide yung ating pamilya. Ang turo po ng Panginoon sa atin, i-unite ang pamilya. Ang lahat po kasi dapat sa atin, marunong pong lumagay sana sa lugar because, of course, God is a God of order. Amen? In every place, in every person, in every family, everything in creation has its proper place and proper time. Kaya importante po, we do not cross boundaries that you should not. Kasi nga po, even the cactus live in the desert. Yung mga flowers like orchids, they live in the shades, sa ilalim ng mga lilim ng mga puno. Yung mga bougainvillea naman po, gusto niyan, nasa terik na araw. So lahat po tayo, may mga kanya-kanya po tayong mga lugar in the scheme of things. And it is important to know, bilang tao, alam natin dapat where we should stand. At least man lang po sana, those who take the superior stand must at least be caring and supportive. They must at least be good providers. Tandaan niyo po mga kapatid sa pamilya, minsan merong nagpipiling main character. Okay lang po yan. Okay lang yan kung siya yung good provider. Ngayon, kung good provider ka na, tapos hindi ka pa nagpipiling main character, edi mas better po yun. Amen? Napakasama naman po kasi nung hindi ka na nga nag-provide, wala ka na ngang ambag. Tapos, akala mo kung sino ka pang main character. Definitely wala po yun sa lugar.
Pero alam niyo po kung ano yung pinakamaganda, kung ano yung pinakamasarap, mga kapatid, yung may itutulong ka na nga, tapos ang bait-bait mo pa. Amen? Alam ko pong alam nyo na yung mga bagay na ito, pero paulit-ulit ho nating binabalikan ang mga paalalang ito. Kasi po, nang dahil po sa pagkabulag ng pride, minsan itong mga simpleng mga bagay na dapat sana'y naiintindihan natin at iprapractice natin ng very basic sa loob ng pamilya, hindi po ito nangyayari. Kaya importante pong binabalikan natin yung mga basic na pananaw na ganito dahil importante pong nai-enjoy natin yung regalong pamilyang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi dun ho talaga nagsisimula yung kapayapaan, mga kapatid. Dahil gaano ka man ka-successful, kung uwi ka ng bahay at hindi payapa ang iyong bahay, I'm not sure if you can say or claim na ikaw ay isang successful. Meron pa yung akala mo kung sino ka, wala ka namang ambag, tapos bunganga ka pa ng bunganga, wala ka namang binibigay. Sobrang mali po yung mga ganong ugali. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi alam niyo po, in reality, mga kapatid, it exists. Merong mga minsan, mga mangilan-ngilan na nanliligaw na mga kamag-anak na ganito. Yung akala mo yung kung sino, yung akala mo ba alam nila yung lahat? Akala mo ba yung andunong-dunong nila? Yung halimbawa may event sila sa kanila, pag pumunta ka sa kanila, madalas kayo yung utusan, madalas kayo yung tagahugas ng plato. Bata ka pa lang, tagahugas ka na ng plato. Graduate ka na ng college, tagahugas ka pa din ng plato. Tapos, ang masama doon, wala namang inaabot sa'yo eh. Ang point dito, attend ka pa ba sa event nila? Pupunta ka pa ba pag ganon, mga kapatid? Of course. I'm sure alam niyo po yung sagot dyan. Kasi po, you must earn your rights to be earn. It is not a birthright to impose your mouth on other people's ears. Now, if you earn it, so you might have earned it with your intelligence, with your wisdom, with your kindness, with your charities, di mas lalong better, mga kapatid, if you already have earned it and you don't use it. Instead, naging humble ka at naging mabait ka. Lalong-lalo na po in the family where relationships are permanent. We should stop the disrespectful language. We should stop talking down. Yung hindi yung nanininda ka lagi, yung hindi nang mamaliit ka lagi ng iba. And more than anything else, pakatandaan po natin that we are mostly being hurt by words. And human memory, ang human memory ho kasi may special power ang memory to remember the pain. Especially yung mga pain inflicted by the tongues of other people. And I'm sure you don't want to be remembered negatively. Yung bang pag si Tito Seth, si Kuya Seth, you don't want to be remembered negatively. Amen? Kaya di po ba, I always remind everyone that people don't remember fully what you said, but they completely remember how you made them feel. Sa buhay po, ganyan. Pwedeng hindi nila eksaktong maalala lahat ng sinabi mo, pero hindi nila makakalimutan ano yung naramdaman nila doon sa mga sinabi mo. You will only pass this way once. Minsan lang po tayo mabubuhay dito sa mundo. So the big question is, why make enemies when you can make friends? Amen? Ano pa po? You want peace in the family? Stop the shouting. Stop the shouting. Mga mag-asawa, kung nagsisigawan po kayo, tumigil na po kayo. Kasi po, the meaning of a word will not change whether you said it softly or loudly. Pero yung emosyon,
it really gets affected when you shout. Amen? So bakit hindi na lang po tayo mag-speak ng truth quietly? Diba? Paano mong magagawa yon when the fruits of the Holy Spirit are with you? And one of the fruits of the Holy Spirit is gentleness. Diba? Yung bang ang sarap-sarap mong kasama, ang gaan-gaan mong kausap. Kahit may problema, ang gaan-gaan mong kausap dahil punong-puno ng karunungan, punong-puno ng kalakasan, at punong-puno ng pagpapala yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Ang tanong, as a family member, ganun po kaya tayo? Yung shouting po kasi, pag pinag-aralan po natin, makalumang way na po yan nung unang panahon. Kaya pwede nating sabihing primitive way na po yan. It is no longer applicable sa bago ngayon. So let's say naglalakad ka, may nakasalubong kang kobra. Sigawan nyo ng ubod ng lakas. Baka sakali masindak nyo po at umalis yung kobra. O kaya naman, meron kayong nakasalubong na gorilya. Sigawan nyo. Or kaya naman, may nakasalubong kayong halimaw. Sigawan nyo. Pero kung ang kausap nyo, asawa nyo, bakit nyo po sisigawan yan? Halimaw ba yan? Halimaw po ba yan? Hello? So let's say kausap mo, anak mo. Bakit mo kailangang sigawan kung galit ka na? Sana po matuto tayong i-delay yung ating pagsasalita. Because when you're too emotionally affected, di ba? When you're angry, it makes your mouth work faster than your brain. When you're angry, it is better to delay the opening of your mouth so that you respond with wisdom. You don't have to emphasize your meaning and help it with shouting. Kasi nga, nakakapag-isip ka. Because when you shout, the tendency of the hearer is not to pay attention on the content, but to be affected and offended by your method. So napakahalagang wag magsisigawan. Shouting can destroy peace in the family. Mga mag-asawa, di ba, nagmamahalan kayo? Amen? Aba, wala yatang nagmamahalang mag-asawa dito. Nagmamahalan ba kayo? So bakit po kayo nagsisigawan? Kasi di po ba pag dumating yung panahon, na wag naman po sana, let's say nagka-cancer ka na, siyempre yung asawa mo yung mag-aalaga sa'yo. Pagka yung atay mo nasira na, yung bato mo nadurog na, nasunog na, yung asawa mo or yung anak mo rin yung mag-aalaga sa'yo. Di ba nga pag naghihingalo ka na, sino yung nakapaligid sa'yo? Pamilya mo, di ba? So bakit mo sila sisigawan? Di po ba mali? Pero bakit po nangyayari? Bakit po kahit pinag-aaralan natin yung salita ng Panginoon, parang hindi ho natin ito na-overcome? Kasi po, baka mamaya, hindi ho natin naiintindihan ng gusto kung ano po yung tapat na saklaw lamang ng mga privileges bilang miyembro ng pamilya yung nagagawa po natin. At di po ba sabi nga po ng Lord, di ba? Love your enemy. Right? Eh di mas lalo naman po dapat na love your family. When you love your enemy, eh di dapat you love your family. Eh Brad, ayun nga yun eh.
Sila din yung enemy ko, at the same time, sila din yung family ko. Well, kahit ano po yung dahilan, minsan, bakit yung salitang sorry, pinakamahirap binabanggit sa loob ng pamilya? It's a big question. Na para bang, di mo malaman kung corny, di mo malaman kung nakakahiya. Bakit parang pag kapatid mo, asawa mo, pamangkin mo, tito mo, tita mo, uncle mo, bakit parang ang hirap-hirap at ang bigat-bigat banggitin ng salitang sorry? Yan po yung pandarayang ginagawa ng kaaway. Kaya tatandaan natin mga kapatid, pag galit na po tayo, siguro ang pwede nating gawin, pumasok tayo sa kwarto, magkulong muna tayo. Kung hindi mo talaga kaya, humarap ka sa salamin, tapos sigawan mo yung sarili mo. Yung tipong mailalabas mo lahat ng gusto mong sabihin, yung galit mo. Siguro naman kapag tapos mong sumigaw, I'm sure hindi magdaramdam yung sarili nyo sa inyo. Pero yung sigawan mo yung iba, definitely ipagdaramdam po nila yon. Tapos after mong sumigaw, hindi mo naman malaman ano yung gagawin mo. Para bang pigil ka na hindi mo maintindihan, pihit ka na mag-sorry na ewan. Tapos yung masigawan ka, ito po lalong-lalo na sa mga bata, torture po yun eh. Kasi natatakot sila, nasisira yung loob nila. Nawawalan sila ng tiwala. Yung bang, parang nagpapanik sila sa panahong nagkakamali sila. Hindi nila kayang i-hold or i-compose yung sarili nila. Kasi nasanay silang pag may mali sila, may sumisigaw. Nasisira ang loob nila. At lalong hindi po nagiging mas maganda yung bunga po noon. So do not shout at your spouse, do not shout at your children, and especially do not shout at your parents. Dapat kung may sasabihin ka, sabihin mo ng banayad. Dahil ganun ang Kristiyano. They have the fruits of the Holy Spirit. Alam niyo po mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Kasi po in my 4 decades of being a born again, marami ho sa atin, we keep on chasing the spiritual highs na tinatawag natin, spiritual highs of satisfaction and peace. And honestly, I used to be one of them, mga kapatid. Dati nga po, I even bass for the lineup of the song ng worship team. Ngayon, nakaka-bless yung mga kanta natin. Akmang-akma, hindi lang sa message, kundi even sa panahon. I always look at the sermon of the preacher, the topic of the preacher, kasi nga, I am hoping it will fill the emptiness inside me. Kaso po, minsan, it does not. Kasi yung pala, the problem is not the lack of pouring, but it's the leaking. Hindi pala yung buhos ng pagpapala yung problema. Kung hindi yung sisidlan ko pala sa kaloob-looban ko, may butas pa. Kasi po, pag ganito po, lagi ko po tuloy naalala yung tinatawag na the paradox of the leaking bucket. Are you guys familiar with it? Familiar po ba kayo sa paradox ng leaking bucket? Yung alam niyo yung pakiramdam na parang ikaw saglit na puno, tapos maya-maya wala na. Wala nang laman. Pumupunta ka sa church. Minsan nga, nag-a-attend ka ng mga Bible study, nag-a-attend ka ng prayer meeting, nag-a-attend ka ng mga conferences. Tapos every week, halos consistent ka pa sa church, pero parang deep inside may kulang. Parang pag nakikinig ka naman sa church, pag nasa church ka, parang blessed na blessed ka. Kasi marami kang natatanggap, pero
Usually, kapag dumating na yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pag naubos na yung isang linggo, parang wala nang natitira. Parang wala nang nananatili. Parang nanghihina ka na. You receive a lot, but somehow, nothing stays. Kaya tuloy palagi kang umihiling sa Lord ng mga higit pang pagpapala. Pero yung problema, wala naman palang problema sa pagbibigay ng Diyos. The problem is that tayo pala mismo yung may butas. Kaya nawawala yung pagpapala. Alam niyo yung you keep on trying to fill your bucket with all your best effort. Kasi madalas mong isipin na ang sagot sa kapunuan, lalong-lalo na sa kapayapaan, ay makukuha ng higit pang maraming, sa pagkuha ng maraming blessing, sa pagkuha ng maraming anointing, maraming knowledge. Pero hindi pala doon makikita yung kapunuan because God is trying to heal, to first heal the holes in your heart. Kaya ang tanong mga kapatid, what are the holes in your heart? What are the holes in our buckets? What are the holes in our family? Talking too much? Criticizing? Hurting with words? Nagging? Asking too many questions? Disrespecting people's privacy? Talking back? Talking down? Shouting? Ito pala yung mga dahilan kung kaya't parang kung minsan nauubos yung kapayapaan ng puso, yung kapayapaan sa pamilya. Kaya kahit anong puno ng Lord sa'yo, parang laging may tumutulo at parang laging nauubos. That's the reality. Pero alam niyo po mga kapatid, si Jesus Christ po hindi lamang nagbibigay sa atin ng maraming tubig. Binibigyan niya rin po tayo ng bagong puso. Yung pusong walang butas. Yan po yung isa sa mga dahilan, kaya siguro born again ang tawag po sa atin. Kasi po, inaayos niya tayo from within, mula sa loob. Kaya kapag napuno niya na tayo, dahil wala tayong butas, ito po ay guaranteed na mananatili sa atin at hindi mauubos. Bagkus lalago pa po ito, hindi lang basta mananatili, kundi ito ay mag-uumapaw din sa iba, lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya ang tanong, kapag hindi ka pinagmumulan ng pagpapala ng iyong pamilya, baka mamaya merong butas ang puso mo, mga kapatid. Kaya kahit gaano ka man kadaming butas sa iyong puso, kapatid, gusto po ng ating Panginoong Hesus na kumilos sa atin para buuin niya tayo ulit. Sabi nga sa John 4:14, whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give will become in them a spring of water, welling up to eternal life. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa inyo ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. A lot of us keep on chasing peace, asking God na magbigay ng kapayapaan sa puso natin. But are we really doing our share as a son of God na magbigay at mag-umapaw yung presensya ng Panginoon sa ating mga puso? Mga kapatid, langit po ang buhay. Minsan lang po tayo mabubuhay sa mundong ito. Bakit hindi pa ho natin itama habang may panahon pa? Bakit hindi pa ho tayo mabuhay ng may talino sapagkat ang Panginoon nagbibigay naman po ng dunong sa atin? Ang kapayapaan po ang satisfaction ng puso.
higit pa po sa kahit anong kayamanan. Ang fuel of peace can only be found in Jesus Christ. Kasi walang hangganang bukal po siya ng pagpapala. Alam kong isa sa mga pinakamahirap kontrolin sa lahat ay yung ating mga bibig. Pero kung araw-araw babantayan po natin, araw-araw pag-iisipan po natin yung ating mga sasabihin, mayat-mayat mananalangin at hihiling po tayo ng karunungan sa Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. At ayaw niyang nakikitang nahihirapan, nagdudusa tayo dito sa mundong ito. Gusto niya dito pa lang, deserve mo na yung pagpapalang pinangako niya para sa'yo. Kaya right now, anuman ang sa pakiramdam mong butas sa puso mo, I am leaving this challenge to you, kapatid. Sa pagyuko po ng ating mga ulo at pagpikit po ng ating mga mata, bakit hindi ho nating saliksikin mabuti yung ating mga sarili? Hilingin po natin ang banal na Espiritu Santo ang magbigay sa atin ng kalinawan ng ating mga isip at mga puso nang malinaw po nating makita. Hindi ang mali ng iba, hindi ang butas ng iba, hindi ang butas ng ating pamilya, kung hindi ang butas ng ating sariling kalooban. Hallelujah. Oh God, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Inihiling po namin sa mga sandaling ito, Lord, na kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Magpakahayag ka po, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw, Panginoon, being the source of living water, a source that never runs dry, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, lumalapit po kami sa inyo na nauuhaw sa iyong presensya, nauuhaw sa iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Kaya po, Lord, sa mga sandaling ito, wala ho kaming ibang nais, kundi punuin mo po kami hanggang sa umapaw ang iyong pag-ibig, hanggang sa umapaw ang kapayapaan, umapaw ang karunungan sa amin. Gaya po ng aming inawit kanina, Panginoon, ibuhos mo, Panginoon, paulanin mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin. Ibuhos mo hanggang sa mag-umapaw, lalong-lalo na po sa aming pamilya. That let your living water flow through our words, through our actions, and through our hearts. Lalo na po kapag ang aming mga mahal sa buhay ay nakakaranas ng kalungkutan, ng kapaguran sa buhay, naway makatagpo po sila ng kaginhawakan, makatagpo po sila ng lakas sa pamamagitan ng pag-uumapaw ng iyong biyaya, ng iyong presensya sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo po kaming maging sisidlan ng iyong kabutihan, sisidlan ng iyong pag-aalaga, sisidlan ng pagpapasigla, sisidlan ng pagpapalakas, Panginoon. Lalong-lalo na po sa aming pamilya at kung saan man po kami magpunta, Panginoon. Kaya, Panginoon, panatilihin mo pong malapit kami sa iyo sa lahat ng mga sandali, lalong-lalo ng aming mga puso. Manatili ka pong manahan dito na siyang tunay na pinagmumulan ng bukal na buhay, Panginoon. Gawin mo pong bukal na kagalakan, bukal na pagkakaisa at pananampalataya ang aming tahanan na tanging sa iyo lamang po nagmumula, Panginoon. Lord, may hangganan po ang aming dunong, may hangganan ang aming kakayanan bilang tao. Hindi ho kami perpekto. Subalit sa iyong pangunguna, sa iyong pakikibahagi, sa iyong pagsakop sa amin bilang mga anak mo, mararanasan po namin ng buong buo ang iyong pangakong buhay para sa amin dito sa mundong ito.
Lord God, sa mga sandaling ito, nakikita mo po yung aking mga kapatid. Sino man po yung nagdi-desire sa kanila sa mga sandaling ito, napakiramdam nila, dumarating sila sa panahong nauubos sila, nanghihina sila, nawawalan sila ng lakas. Hayaan mo po sa mga sandaling ito, Panginoon, i-scan at i-x-ray mo po ng buong buo yung kanilang mga puso. Nang sa gayon, Panginoon, mapalitan mo po ito na puso na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Puso na nagtatangi at nagmamahal sa iyo. Puso na pinanggagalingan, Panginoon, ng iyong pagpapala. Kaya, Panginoon, sa mga pagkakamaling aming nagawa sa aming nakalipas, Lord, kami man po ay nakapagsalita ng hindi maayos, kami man po ay nakapanindak, kami man po ay nakapagkontrol, kami man po ay nakasigaw, hindi lang sa aming mga asawa, hindi lang sa aming mga anak, even sa ibang mga tao. Turuan mo po kaming maging gentle. Turuan mo po kaming maging mahinahon sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ito po ang isa sa mga dahilan, Panginoon, kung bakit palagi naming i-desire na tumungo kami sa church, na makinig kami ng iyong mga salita upang matagpuan namin ng malinaw. Ano nga ba talaga ang kulang sa amin? Ano nga ba talaga ang butas sa amin? Dahil gaano man kadurog ang aming puso, gaano man kalaki ang butas na ang aming mga puso, higit ka pong mas malaki sa kahit anong butas na kaya mo itong pagtakpan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala. Salamat po sa iyong mga pagtuturo. At sa mga sandaling ito, hinihiling po namin na buksan mo po ang pintuan ng kalangitan at iunat mo po ng malaya ang iyong mga kamay simula sa aming uluhan hanggang sa aming talampakan, na mag-umapaw ang pusong marunong nagpakumbaba, pusong marunong humingi ng tawad, at pusong nagmamahal, hindi lamang sa iyo, higit sa lahat sa aming pamilya. Maraming salamat po. Patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang papuri at pagsamba sa umagang ito. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen. Praise God.